Sagana sa agricultural resources ang Pilipinas, bagay na maiging pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, kung basic crops ang pag-uusapan tulad ng mais, sustainable naman tayong maituturing. Ngunit maaari na ba tayong matawag na competitive lalo pat nalalapit na rin ang ASEAN integration? Alamin natin yan sa report ni Ara Perez. Matapos ang matagumpay na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, inaantabayan na naman natin ang nalalapit na ASEAN Economic Integration. Sa pagtatapos ng taon, pasisinayaan na ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Nariyan ang Pilipinas, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Singapore, Brunei, Myanmar, Cambodia at Indonesia. Hindi maikakailang nakasalalay ang malaking bahagi ng industriya ng ASEAN member nations sa agrikultura. At kung titingnan natin ang aspetong ito, kaya na nga bang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga karatig bayan nito? 100% sufficient na tayo. But if you look at from the point of view of competitiveness, hindi tayo competitive. Mahal ang mais dito sa farm gate, which is ranging 13 to 15 pesos per kilo. Ano yung farm gate doon sa ASEAN countries na nagproduce ng corn? It's only 9 to 10 pesos per kilo. Ganon din sa bigas. Ang produksyon ng Vietnam or Thailand ay nasa 7 to 8 pesos per kilo. Tayo, magkano ang farm gate price sa bigas? Umaabot sa 17 hanggang 20. Kaya naman sa panahong tila tanggap na ng lipunan na kailangan talaga ang siyensya sa agrikultura, muling pinag-aaralan ng National Committee on Biosafety in the Philippines ang mga umiiral na sistema at polisiya sa pag-aani. Siniguro rin ng ahensya na pinananatili nila ang paggalang sa kalikasan habang sumasabay sa pagyabong ng teknolohiya, kasabay ng pagpawi sa pangamba ng environmental advocates na di umano'y nakasasama sa kalikasan ang paggamit ng GMO o genetically modified crops. Samantala, isa ang food security o pagkakaroon ng sapat na pagkain para sa bawat Pilipino ang nakikitang pangmatagalang solusyon upang makayanan natin ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Prioridad pa rin ito ng ating komite sa biosafety at tayo ang tinitingnang modelo ng ASEAN sa aspetong ito dahil ang Pilipinas ang siyang unang gumawa ng regulatory system para sa biotechnology. Bagaman aminado ang ahensya na malayo pa ang ating tatahakin upang tuluyang masabing siguradong may pagkain sa bawat hapag, kumpiyansa ang ahensya na bawat hakbang nito ay sigurado patungong food security. Kakayanin, ika nga. We have to increase our levels of productivity and reduce the cost of production, mechanize, and look at every opportunity of improving your efficiency so that by the end of the day, you are going to be very competitive with the rest of the ASEAN. Iisa po ang standard, and that's the world standard. Hindi po tayo magso-survive kung meron tayong domestic standard at meron tayong international standard. Iisa po dapat ang ating standard. At yun po rin ang gagamitin natin sa mga pagkain na inaangkat papasok sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.